Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Anong nangyayari kay Lily? Bakit siya nagbublush? Ako na ang sasama sayo. Dito na umabante si Yvonne sa gitna ng maraming tao. Kinakailangan na niyang suportahan si Daryl matapos niya itong ipahiya sa harap ng lahat kanina. At least ay mas magiging maigi ang kanyang pakiramdam sa sandaling gawin niya ito. Ano? Aalis si Yvonne kasama ni Daryl. Bakit? Paano magagawa ng isang Diyos ang umalis kasama siya? Hindi na nakapagpigil pa rito ang pamilya Young. Isa lang pabigat na manugang si Daryl habang si Yvonne naman ay nanatili pa ring single hanggang sa kasalukuyan. Kaya bakit nito pipiliing sumama sa kanya? Huwag kang makinig sa kanya, Ms. Young. Oo nga, malay ba natin kung ano ang binabalak niya? Ipinagmalaki niya na kanina ang paggawa sa isang elixir, pero hindi pa rin nagkakaroon ng malay si Ms. Sanders hanggang ngayon. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Matapos itong marinig, agad na nagsalita si Kent at sinabing President Sanders, sinusubukan ng tumakas ng isang ito dahil alam na niya sa kanyang sarili na hindi gagana ang ginawa niyang elixir. Huwag ka sanang magpaloko sa kanya. Naging confident si Kent sa kanyang mga sinasabi, habang nag-iisip ng hinding-hindi ako magagawang lokohin ni Daryl. Oo nga, tama si Kent. Sinusubukan na niyang tumakas dahil alam niyang walang kahit na sino ang sasama sa kanya. Gumagawa na lang siya ng dahilan para magawa ito. Hindi sila pinansin ni Dax habang tuluyan namang nagiinit si Daryl sa sobrang galit. Kailan ba titigil sa pagsasalita ang mga ito? Ayaw na rin ni Daryl na magpaliwanag pa sa mga ito. Nasa sa inyo kung naniniwala ba kayo rito o hindi. Pero huwag na huwag kayong hihingi ng tulong sa akin sa sandaling may mangyari sa inyo. Haha! Tumawa ang lahat na para bang umaarte lamang si Daryl at walang sinuman sa kanila ang natuwa sa kanyang sinasabi. Nanlalamig namang sinabi ni Kent na, hihingi kami ng tulong sa iyo. Nananaginip ka ba? Kung mangyayari nga talaga yon, luluhod ako sa iyo habang binabati ka bilang aking ama. Iniisip niya na ba talaga na kaya niyang iligtas ang buong mundo? Nawawala na talaga siya sa katinuan. Isip ni Kent. Ngumiti si Daryl at sinabing, sige, hihintayin ko na lang ang pagtawag mo sa akin bilang iyong ama. Hinding-hindi ko malilimutan ang sinabi mong ito. Manahimik ka na. Mabagsik na sinabi ni Kent na nagsisimula ng sumugod kay Daryl pero agad naman siyang pinigilan ni Megan. Huwag mo sabihin sa aking naniniwala ka rin sa kalokohang sinasabi nito, Megan. Nainis dito si Megan at sinabing, hindi ako naniniwala sa kanya, pero pinigilan pa rin kita para mapakalma mo ang iyong sarili. Inorganisa ng pamilya mo ang outing na ito, kaya dapat lang na huwag kang magpadala masyado sa iyong mga emosyon. Sa totoo lang ay gusto talagang samahan ni Megan si Daryl pero napagdesisyonan pa rin nitong paniwalaan ang iniisip ng iba matapos itong pag-isipan. Hindi niya maitatanggi na mukhang kalokohan nga lang ang mga sinasabi ni Daryl. Ano ba ang bagay na posibleng mangyari sa kuwebang ito? Kung ganoon ay mauuna na ako, kapatid. Nagpaalam na si Daryl kay Dax habang hindi pinapansin ang iba. Alam niyang gusto ring sumama ni Dax pero hindi niya magawang iwanan ang walang malay niyang asawa. Tumango naman si Dax at sinabing, sige. Nagsimulang magtayo si Daryl ng isang kubong gawa sa sanga ng puno at dahon ng niyog sa isang lugar na may ilang dosenang milyang layo mula sa kuweba. Napapahiyang tumayo sina Lily at Yvonne sa kanyang tabi. Mas mukhang naging kalmado si Lily dahil iniisip niyang gusto lang iwan ni Daryl ang lahat para magawa siyang suluhin. Pero ngayong kasama na rin nila si Yvonne, hindi na magagawa pa ni Daryl ang kanyang mga binabalak. Kahit na simple lang ang pagkakagawa ko rito, sapat na ito para ngayong gabi. Ano sa tingin niyong dalawa? Ngiti ni Daryl habang tinatanong ang dalawang mga Diyosa matapos itayo ang kubo. Isa lang ang ginawa mo? Tanong ni Lily. Naging masikip ang pagkakagawa ni Daryl sa kubong ito kaya inisip ni Lily na mukhang nakaisip pa rin ito ng paraan para ituloy ang kanyang mga balak. Nakaramdam naman ng awkwardness dito si Yvonne, kaya naisip niyang bumalik na lamang sa kuweba. Pero agad naman niyang inalis ito sa kanyang isipan nang makita niya ang napakadilim na daanan pabalik sa kuweba. Oo nga, isang kubo lang ang binuo ni Daryl. Paano nga ba sila magkakasya rito? Dito na tuluyang naguluhan si Yvonne at Lily. Tumawa si Daryl at sinabing,
Hindi rin madali na gumawa nito. Masyado na ring malamig kaya magagawa nating panatilihin ang init sa ating mga katawan sa sandaling magdikit-dikit tayong tatlo. Hindi ba? Haha! Kasama niyang matutulog ang dalawang mga nagagandahang babae na ito. Kaya bakit nga ba siya bubuo ng isa pang kubo? Nagblush si Lily at sinabing, "Gusto mo palang matulog kasama naming?" Hinding-hindi ito mangyayari. Dito na niya hinila si Yvonne at sinabing, "Pumasok na tayo para magpahinga." Agad na sumigaw si Lily nang makapasok sila ni Yvonne sa kubo, "Bantayan mo ang kubo namin, Dari." "Ang galing mo talaga." Agad na nanginig si Lily nang sabihin niya iyon. Hindi pa siya nagiging ganito kalambing kay Daryl. "Ay, iiwan mo ako rito sa labas." Nagmamakaawang sinabi ni Lily habang tumatawa si Lily. "Hindi ka po pwede rito dahil single pa rin si Yvonne hanggang ngayon." "Hi!" Nagsindi na lang ng sigarilyo si Daryl at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagising na lang si Daryl dahil sa lamig ng panahon sa labas, hindi na niya namalayan kung gaano na siya katagal natulog. Dito niya narinig ang paghinga ng dalawang mga babae sa loob at agad na napalunok ng dahil dito. Dito na nagisip si Daryl ng, natutulog na kaya sila? Dapat ko ba silang silipin? Wala namang masama kung sisilipin ko sila, hindi ba? Nang sisimulan na sana ni Daryl ang kanyang paggapang papasok sa kubo, isang napakalakas na pagsabog ang kanyang narinig mula sa malayo. Bang! Naging kasing lakas ng bomba ang pagsabog na ito na nagmula sa direksyon ng tinuluyan nilang kuweba. Agad na nagising sina Lily at Yvonne ng napakalakas na ingay. Agad na gumapang palabas ng kubo ang dalawa at tumingin sa kanilang paligid habang iniisip kung ano ba talaga ang nangyari. Mayroong nangyari sa kuweba. "Huwag na huwag kayong aalis sa kubo," sabi ni Daryl habang sumusugod pabalik sa kuweba. Natigilan ng dalawang mga babae habang pinapanood ang kanyang pag-alis. Ito ang eksaktong sinasabi ni Daryl kanina. Hindi ligtas ang pananatili sa kuwebang iyon. Nagagawa kaya nitong makita ang hinaharap. Gusto sana nilang sumunod para makita kung ano ang nangyari pero mas pinili nilang manatili matapos marinig ang mga sinabi ni Daryl. Grabe! Dumating si Daryl sa harapan ng kuweba at nanginig sa kanyang nakita. Nakita niya na gumuho ang buong kuweba kasama ang lagusan palabas dito, nagiwan lang ang pagguho ng isang maliit na butas na kanyang ginamit para silipin ang mga taong nasa loob nito. Napuno ng pagkagulat ang lahat ng nasa loob ng kuweba, kaya nagsimula na ang mga itong magsisigaw para humingi ng tulong. Mayroon bang kahit na sino ang makakarinig nito sa gitna ng isang isolated na lugar? Tulong! Tulungan ninyo kaming makalabas! Tulungan ninyo kami! Matapos marinig ang mga boses, agad na umakyat si Daryl sa isang napakalaking bato at sumilip sa isang maliit na butas kung saan niya nakita ang pagharang ng pagguho ng naglalakihang mga bato sa kuweba na nagiwan lamang ng hindi aabot sa 100 square feet na espasyo kung saan kasalukuyang nagsisiksikan ang mga taong natrap sa loob nito. Nagsiksikan ng dose-dosenang mga pamilya sa isang sulok habang punong-puno ng alikabok ang kanilang mga katawan maging ang natatakot nilang mga mukha. Nagsimula na ring magsiiyak ang mga babaeng natrap sa loob ng kuweba. Mabuti na lang at walang kahit na sino ang namatay pero nasugatan ang ilan sa kanila matapos matamaan ng bato. Kinakailangan ng magamot ang mga ito bago pa ito magbigay ng panganib sa kanilang mga buhay. Ang pinakamalaki niyang problema ay ang napakaraming mga maliit na batong nalalaglag sa loob ng kuweba. Kasing laki ng kamao ang pinakamaliliit na piraso nito, habang kasing laki naman ng mga basketball ang malalaking piraso ng mga batong ito. Kaya siguradong mamamatay o magtatamo ng matinding pinsala ang sinumang tatamaan nito. Dapat na ba siyang humingi ng tulong? Aabuti ng 3 oras bago makarating ang tulong sa kanilang lugar, at sa dami ng mga batong nalalaglag, siguradong sa loob ng 10 minuto ay muli na namang guguho ang kuwebang ito. Ang ilan sa mga tao ay tinamaan ng mga nahulog na bato at nagtamo ng matinding pinsala sa kanilang mga ulo. Manahimik kayo! Nasaan si Dax? Malakas na sigaw ni Daryl. Biglang napuno ng katahimikan ang buong kuweba. Agad na tumingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses ni Daryl. Nagalala ang lahat pero agad din nilang naalala ang mga sinabi ni Daryl kanina. Nangyaro nga ito. Hindi siya nagsisinungaling o gumagawa ng kwento. Hindi nga ligtas ang kuwebang ito. Nandito ako, Daryl. Agad niyang narinig ang boses ni Dax mula sa loob ng kuweba.
Hihilahin kita pataas. Gumawa si Daryl ng tali mula sa baging ng mga puno. Isa ito sa mga bagay na kanyang natutunan noong tumira siya sa isang maliit na baryo. Isang matandang mangingisda ang nagligtas sa kanya gamit ang isang mahaba at matibay na lubid sa dagat. Sa tulong ni Daryl, umakyat si Dax at ang kanyaing asawa palabas ng kuweba habang hinahawakan ang inabot na tali ni Daryl. Dito na nagsimulang mag-react ang naiwang mga tao sa loob ng kuweba. Mr. Daryl, ako muna ang iligtas mo. Daryl, ako muna ang iligtas mo. Tulungan mo muna ang asawa ko, Mr. Daryl. 2 buwan na siyang buntis. Hindi pa rin tumigil sa pagbagsak ang mga bato mula sa ibabaw ng kuweba na nagbigay ng senyales na malapit na muli nitong pagguho. Kaya dahil dito, gusto ng lahat na mauna sila dahil habang tumatagal ay mas pababa ng pababa ang kanilang tyansa na makalabas ng ligtas sa kuwebang ito. Sumigaw din si Kent habang tinutulak ang ibang mga tao papunta sa harapan ng mga ito. Inangat niya ang kanyang ulo kay Daryl habang nagpapakita ng isang mukhang puno ng pag-asa. Mr. Daryl. Mr. Daryl, ako muna ang iligtas mo. Babayaran kita sa sandaling gawin mo ito. Wala nang pakialam si Kent sa kanyang mga hinanakit kay Daryl. Ang tanging iniisip na lang niya ay ang buhay na paglabas sa kuwebang ito. Nakangiti naman siyang tiningnan ni Daryl at sinabing, "Nakakalimutan mo na ba ang sinabi mo kanina, Kent? Hindi ba't sinabi mo noon na tatawagin mo akong ama sa sandaling mangyari ito? Ikaw. Sumusobra na ang pabigat na manugang na ito." Wala sanang pakialam si Kent dito, kung hindi lang siya napapaligiran ng daan-dang tao na malapit sa kanilang pamilya. Kasama niya rin sa mga sandaling ito ang kanyang partner, na si Megan. Nanalamig na tumawa si Daryl at hindi siya pinansin, habang malakas na sinasabing manahimik kayong lahat. Ililigtas ko kayo, pero mauuna kong ilalabas ang mga babae. Matapos magsalita ni Daryl, tumingin siya kay Megan at sinabing halika na, ano pang hinihintay mo riyan? Si Megan talaga ang inunang iligtas ni Daryl. Natutuwang nabigla si Megan habang humahakbang papunta kay Daryl gamit ang suot niyang heels. Out of this world talaga ang hubog ng katawan ng babaeng ito para kay Daryl. Gulp! Tahimik na napalunok si Daryl habang dahan-dahang ibinababa ang tali. Kahit na nakahawak si Megan sa tali, nadulas pa rin ang kanyang paa at muntik nang mahulog pabalik sa kuweba nang dahil sa suot niyang heels. Mabuti na lang at naging mabilis ang reflexes ni Daryl, agad niyang nahawakan ang baiwang ni Megan at agad itong hilahin pataas. Agad na napuno ng gigil si Kent nang makita niya ang eksenang ito. Hayop ka! Nagawang hawakan ng lalaking ito ang classy at cool niyang fiance. Nahiya naman dito ng husto si Megan. Pinanood ng maraming tao ang pagbitbit ni Daryl kay Megan sa kanyang balikat. Pero abala ang mga ito sa paghihintay na may rescue, kaya hindi na nila napansin ang itsura ni Megan. Walang tigil na nilabas ni Daryl ang mga taong natrap sa kuweba. At matapos ang 10 minuto ay nagawa na niyang ilabas ang lahat maliban kay Kent. Matapos niyang hilahin ang huling tao pataas, umupo si Daryl sa tuktok ng malaking bato at humingal ng husto. Grabe, mabuto na lang at isa siyang cultivator na nagtatanglay ng mas maraming enerhiya kaysa sa isang ordinaryong lalaki. Kahit na ganoon, masyado pa ring nakakapagod ang pag-rescue sa ilang daang tao na natrap sa loob ng kuweba. At sa utos ng kalangitan, dahan-dahan nang tumila ang ulan. Tumuro si Daryl sa kalapit na gubat at sinabing magpahinga kayong lahat doon. Hindi kayo makakaranas ng anumang panganib hanggat magagawa niyong makalayo sa kuwebang ito. Kahit na nasugatan ang ilan sa mga ito, agad pa ring nagamot at naagapan ang kanilang mga sugat matapos ma-rescue na nagalis sa kanilang mga buhay sa kapahamakan. Itinango ng mga tao ang kanilang mga ulo habang masunuring nakikinig sa mga sinasabi ni Daryl bago maglakad papunta sa kagubatan. Noong una ay hindi nila nagawang paniwalaan ang mga sinasabi ni Daryl na nagawa pa nilang pagtawanan. Pero matapos makaranas ng ganitong klase ng pangyayari, wala nang kahit na sino ang kumwestiyon sa kanyang mga ginagawa. Pero mayroong isang tao na hindi gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Ito ay walang iba kundi si Megan. Tumayo si Daryl at inunat ang kanyang mga kamay habang sinasabing, "Oh, bakit hindi ka pa umaalis?" Ilang daang tao ang nagawang hilahin ni Daryl sa loob ng 10 minuto, kaya normal lang na makaramdam ito na para bang matatanggal na ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat.
Napakagat sa kanyang labi si Megan at tumingin kay Kent na nag-iisang natitirang tao sa loob ng kuweba bago mahinang sabihin na Daryl, si Kent. Nasa loob pa siya ng kuweba. Iligtas mo rin sana siya. Walang naging pakialam si Kent sa kaligtasan ni Megan noong atakihin sila ng pating. Ginawa niya ang lahat maging ang paglalagay sa buhay ng kanyang fiancé sa panganib para mailigtas ang kanyang sarili. Pero si Kent pa rin ang fiancé ni Megan, kaya hindi niya ito magawang iwanan. Sa mga sandaling ito, napuno ng napakatinding galit si Kent. Mahahalatang gusto na talaga ni Daryl na makaganti sa kanya. Thud. Muling nagsibagsak ang ilang mga bato sa loob ng kuweba kung saan nakita ni Kent ang pagbagsak ng ilang mga batong kasing laki ng basketball sa kanyang harapan. Dito na namutla si Kent sa sobrang takot habang nagpapanik na sinasabing, Mr. Daryl, nagkamali po ako noon. Parang awa mo na, hilahin mo na ako paakyat. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ipapakita mo sa akin sa sandaling gawin mo ito. Hindi ito ang tamang oras para maging matigas ang ulo ni Kent dahil maaari itong magresulta sa kanyang pagkamatay. Tanging si Daryl lang ang may hawak na lubid kaya hindi siya magagawang tulungan ng kahit na sinong tao na nakalabas sa kuweba kabilang ang fiancé niyang si Megan. Hindi siya nagawang pansinin ni Daryl habang nililingon ang kanyang ulo kay Megan bago nakangiting sabihin na, bakit ko naman siya ililigtas? Sa sobrang galing ng iyong fiancé ay nagawa na niyang makapatay ng isang pating. Kaya manilang para sa kanya ang paglabas sa maliit na kuwebang ito. Matapos magsalita ni Daryl, tumalikod siya at nagbadyang aalis na sa kuweba. Sa mga sandaling ito, napuno ng pagkabahala ang naiiyak ng si Kent. Dito na siya agad na sumigaw ng, peke ang pinatay kong pating kanina. Nagkukunwari lang ako noon. Mr. Daryl, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong iwan dito. Guguho na ang kuwebang ito anumang oras, ayoko pang mamatay dito. Mr. Daryl, mas magaling ka kaysa sa akin ok. Kasalukuyan ng pinipigilan ni Daryl ang pagtawa sa kanyang loob. Hindi pa ba halata na peke ang pinatay niyang pating kanina? Sa ilang daang tao na nakasaksi sa pangyayaring iyon, sino ba sa kanila ang makapagsasabi na hindi ito peke? Palagi siyang binibigyan ng problema ng hayop na ito, kaya gusto na talaga siyang iwan ni Daryl sa kuweba. Hindi na nakapagpigil pa sa kanyang sarili si Megan, at agad na sumunod kay Daryl gamit ang kanyang heels matapos makita ang pagalis nito. Agad niyang hinawakan sa braso si Daryl at sinabing, please kuya, hilahin mo na siya pataas. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.